Magandang gabi, kaibigan. Maligayang pagdating sa isang bagong gabi ng kapahingahan. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng dahan-dahan. 1, 2, 3. Damhin mo ang malamig na simoy ng hangin. Kalimutan muna ang bigat ng iyong araw. Sa mga sandaling ito, wala kang dapat alalahanin. Ligtas ka, payapa, at kasama mo ako. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang kwento mula sa ating bayan. Isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa mga bata bago matulog. Isang alamat ng pagmamahal ng ina at ng aral na dala ng isang anak na naging dahilan ng pag-usbong ng isang kakaibang prutas. Ito ang alamat ng pinya. Isara mo na ang iyong mga mata at hayaang ang bawat salita ay magsilbing alon na dahan-dahang magpapaantok sa iyong diwa. Noong unang panahon, sa isang maliit at tahimik na baryo, malayo sa ingay ng bayan, may isang nayon na napapalibutan ng malalawak na bukirin. Ang hangin dito ay laging sariwa at ang mga tao ay namumuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Sa umaga, ang liwanag ng araw ay marahang dumadampi sa mga bubong na pawid. Ang mga ibon ay umaawit ng kanilang magagaan na himig at ang mga manok ay nagbabangon ng mga magsasaka mula sa kanilang mahimbing na tulog. Ang mga bata ay naglalaro sa damuhan, habulan at taguan, at ang kanilang mga halakhak ay kumakalat sa buong baryo na parang musika. Sa dapit hapon, ang langit ay nagiging kahel at rosas, at ang hangin mula sa ilog ay lumalambing sa bawat dumadaan. Ang mga tao sa baryo ay nagtitipon-tipon, nagkwekwentuhan, nagtatawanan, at nagsasalo-salo ng simpleng hapunan. Ito ay baryong puno ng kasimplehan, ngunit sagana sa kapayapaan. Sa gilid ng baryong ito, nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Doon nakatira ang mag-inang sina Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pina. Si Aling Rosa ay kilala sa baryo bilang isang masipag na babae. Sa kabila ng pagiging balo at sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nawawala ng ngiti sa kanyang mukha. Siya ang uri ng ina na gagawin ang lahat para sa anak. Gumigising siya ng maaga upang magluto ng simpleng almusal, naglalaba sa ilog, at nagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran. Kung kinakailangan, pumupunta rin siya sa bukid upang tumulong sa pagtatanim at pag-aani, kapalit ng kaunting bigas o pera. Ngunit si Pina ay ibang-iba sa kanyang ina. Si Pina ay isang magandang dalagita. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim na para bang kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, wari hindi sanay sa araw at trabaho. Ang kanyang mukha ay malaanghel at dahil dito marami ang humahanga sa kanyang ganda. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may ugali siyang hindi kanais-nais. Siya ay tamad. Kapag siya ay inuutusan ng kanyang ina, palagi siyang nagrereklamo. "Anak, pakikuha naman ng tubig sa banga," wika ni Aling Rosa, minsang siya'y pagod na pagod galing bukid. Sumagot si Pina ng walang gana, "Inay, hindi ko makita." Samantalang ang banga ay nasa mismong tabi niya. "Anak, pakikuha naman ng pinggan sa aparador," minsan namang utos ng ina. "Ha? Saan ba yon? Hindi ko makita," ang sagot ni Pina, kahit nasa harapan lang niya ang aparador. At sa lahat ng pagkakataon na siya'y inuutusan, isa lang ang kanyang sagot, "Hindi ko makita." Kaya't si Aling Rosa, kahit pagod na pagod, ay siya pa rin gumagawa ng lahat ng gawaing bahay.
Siya ang nagluluto, naglalaba, naglilinis, at nag-aalaga ng kanilang maliit na bakuran. Si Pina naman ay madalas nakahiga lamang sa papag, nag-aayos ng buhok o kaya na may nakatitig sa kisame na wari iwala sa sariling mundo. Dahil dito napansin ng mga kapitbahay ang ugali ni Pina. Madalas ay nagbubulungan ang mga ito kapag napapadaan. Sayang si Pina, ganda sana, pero tamad, bulong ng isa. Kawawa naman si Aling Rosa, siya na nga ang nagtatrabaho, siya pa rin ang gumagawa ng lahat sa bahay, tugon ng isa pa. At sa bawat salitang iyon, napapabuntong hininga si Aling Rosa. Mahapdi sa kanyang puso ang marinig ang mga bulong, ngunit ano ang kanyang magagawa? Mahal na mahal niya ang kanyang anak at umaasa siyang balang araw ay magbabago ito. Tuwing gabi matapos ang lahat ng gawain, madalas ay uupo si Aling Rosa sa tabi ng kanilang maliit na bintana. Pinagmamasdan niya ang buwan na nakabitin sa langit at mahina niyang idinadalangin. Diyos ko, sana'y matuto ang aking anak. Kung sakaling ako'y mawala, paano na siya? Habang siya'y nagdarasal, si Pina naman ay nakahiga na, nakaharap sa dingding at dahan-dahang pumipikit, walang pakialam sa mga pangaral ng ina. Isang araw, mas maliwanag kaysa sa karaniwan ng sikat ng araw. Ang buong baryo ay abala sa kani-kanilang gawain. Ang mga bata ay naglalaro sa damuhan. Ang mga magsasaka ay nag-aararo sa bukid. At ang mga inang naglalaba ay nag-uusap-usap habang kumakanta. Si Aling Rosa ay abala rin sa kanilang bakuran, nagbubungkal ng lupa para makapagtanim ng bagong gulay. Pawisan siya ngunit masigla dahil naniniwala siyang bawat tanim ay magbibigay ng pag-asa sa kanilang kinabukasan. Samantala, si Pina ay nasa loob lamang ng bahay, nakaupo at nag-aayos ng kanyang buhok. Anak, tawag ni Aling Rosa. Pakikuha naman ng banga ng tubig para makapagdilig ako. Ngunit si Pina, kahit nakikita ang banga sa tabi ng pintuan ay sumagot pa rin, Inay, hindi ko makita. Napailing na lamang si Aling Rosa. Anak, kung lagi kang ganyan, paano ka matututo? Tanong ng ina, ngunit nagkunwari si Pina na hindi nakarinig. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang ugali ni Pina. Kahit simpleng bagay na nasa harapan niya, palagi niyang sinasabi na hindi niya makita. At sa bawat pagkakataon, si Aling Rosa ang siyang napapagod at nahihirapan. Ngunit kahit ganoon, hindi sumuko si Aling Rosa. Sa bawat pagod, sa bawat buntong hininga, lagi niyang pinipili ang magmahal. Lagi niyang iniisip na baka bukas, baka sa susunod na linggo, baka sa darating na panahon, magbabago rin si Pina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaba. May tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hindi habang buhay ay nariyan ka para sa kanya. Kailangan niyang matutong mag-isa. Isang gabi, tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig ay umaawit, ang malamig na hangin ay dumadaloy mula sa bukirin. Si Pina ay mahimbing na natutulog sa papag. Banayad ang kanyang paghinga, ngunit si Aling Rosa ay gising pa rin. Nakaupo siya sa gilid ng papag, nakatingin sa kanyang anak. Ang mukha ni Pina ay payapa, wari walang iniintinding problema. At sa gitna ng katahimikan, mahina siyang bumulong. Kung hindi siya matututo, sana'y bigyan siya ng mga mata. Mga matang makakakita ng lahat ng bagay na kanyang hinahanap, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalayo. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, muling dumampi ang malamig na hangin mula sa bintana. Tila may dumaan na kakaibang simoy na para bang ang kanyang bulong ay dininig ng kalangitan. Pagod at malungkot, dahan-dahan siyang pumikit. Hindi niya alam na ang kanyang panalangin ay magdudulot ng isang pagbabago.
Isang pagbabago na magbibigay aral hindi lamang kay Pina, kundi pati na rin sa buong nayon at sa lahat ng susunod na henerasyon. Tahimik ang nayon sa pagsapit ng bagong araw. Ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon ng palay at ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit ng kanilang mga himig. Sa gilid ng kubo ni na Aling Rosa at Pina, maririnig ang mahinang pag-agos ng ilog na tila ba nakikipaglaro sa simoy ng hangin. Ang tanawin ay payapa, ngunit sa loob ng kubong iyon, may mga damdaming naglalaban. Si Aling Rosa, gaya ng nakasanayan, ay maagang gumising. Tanga ng maliit na palanggana, siya ay pumunta sa ilog upang maglaba ng kanilang mga damit. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pagtatrabaho. Magaspang at puno ng kalyo, ngunit matibay at matatag. Habang siya'y naglalaba, naisip niya muli ang kanyang anak. Paano na si Pina kung sakaling ako'y wala? Mahina niyang bulong sa sarili. Alam niyang hindi habang buhay ay maipagpapatuloy niya ang pag-aalaga sa anak. Alam niyang darating ang panahon na kailangan ding matutong magsarili ni Pina. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang siyang nababahala. Samantala, si Pina ay mahimbing pa ring natutulog sa kanilang papag. Habang ang ibang kabataan sa nayon ay maagang gumigising upang tumulong sa kanilang mga magulang, may ilan na nag-iigib ng tubig, nag-aalaga ng hayop, o nagbubungkal ng lupa. Si Pina ay nananatiling nakahiga, walang pakialam sa mga gawain. Nang makabalik si Aling Rosa mula sa ilog, inabutan niya ang anak na nakabalot pa sa kumot, mahimbing na natutulog. Napailing na lang siya at nagpasya na huwag na munang gisingin ito. Hayaan ko na muna siya. Wika niya sa sarili. Baka sakaling sa tamang panahon, magising din siya hindi lang sa pagkakatulog, kundi pati na rin sa kanyang ugali. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Pina. Agad niyang hinanap ang ina. Inay, nasaan kayo? Sigaw niya mula sa loob ng bahay. Nagmamadaling pumasok si Aling Rosa, dala ang isang basket ng gulay. Nandito lang ako, anak. Bakit ka sumisigaw? Inay, nasaan ang aking pamaypay? Ang init-init. Reklamo ni Pina. Napabuntong hininga si Aling Rosa at kinuha ang pamaypay mula sa mesa na siyang nasa tabi mismo ng anak. Narito lang, anak, katabi mo. Hindi mo nakita? Ngumuso si Pina at umiling. Hindi ko po nakita, at muling binalot ng katahimikan ang paligid. Lumipas ang mga araw na ganoon pa rin ang sitwasyon. Sa tuwing may iuutos si Aling Rosa, palaging iisang sagot ang natatanggap niya mula sa anak. Hindi ko makita. Kung minsan kahit nasa kanyang harapan na ang hinahanap, sinasabi pa rin niyang hindi niya makita. Anak, pakikuha naman ng kutsara, utos minsan ng ina. Ngunit sagot ni Pina, nasaan po ba iyon, inay? Hindi ko makita. At kahit nakapatong na yon sa mesa, ayaw pa ring abutin ng dalaga. Dahil dito, nagsimulang mawala ng pasensya si Aling Rosa. Hindi dahil sa bigat ng trabaho, sanay siya sa hirap, ngunit dahil sa pag-aalala. Hindi niya lubos maisip kung paano mabubuhay si Pina kung sakaling dumating ang araw na siya'y mawala. Isang gabi, habang magkatabi silang natutulog, binalikan ni Aling Rosa sa kanyang isipan ang lahat ng pangyayari. Ang bawat reklamo ni Pina, ang bawat pagkakataong sinasabi nitong hindi ko makita, ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mahigpit niyang niyakap ang anak habang ito'y mahimbing na natutulog at mahina niyang idinadalangin, Diyos ko, bigyan mo po ng gabay ang aking anak. Naway matuto siyang tumayo sa sariling mga paa. Kinabukasan, nagkasakit si Aling Rosa. Dahil sa sobrang pagod at puyat, nanghina ang kanyang katawan. Halos hindi siya makabangon mula sa papag. Pina,
Mahina niyang wika. Anak, pakikuha naman ng tubig para makainom ako ng gamot. Ngunit si Pina, imbes na magmadali, ay nakasimangot pa. Inay, saan po ba yun? Hindi ko makita. Napapikit si Aling Rosa. Nasa tabi lang ng bintana ang banga ng tubig, ngunit hindi man lang nag-abalang tingnan ni Pina. Anak, naroon sa tabi ng bintana. Mahinang sagot ni Aling Rosa. Napilitan si Pina na bumangon, ngunit sa kanyang pag-aalangan, siya'y naglakad ng mabagal para bang napakabigat ng kanyang mga paa. Pagdating sa banga, hindi pa rin siya nagmadaling kumuha ng tubig. Ito po ba, inay? Tanong niya, kahit malinaw na iyon ang tinutukoy ng ina. Oo, anak, iyan nga. Sagot ni Aling Rosa, mahina na ang tinig. Nang makainom si Aling Rosa ng tubig, muling siyang nahiga habang pinagmamasdan ng anak na tila bawalang malasakit, may kung anong kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Anak, wika niya, kung hindi ka matututo, paano na ang iyong kinabukasan? Hindi ako habang buhay ay naririto. Paano ka mabubuhay ng mag-isa? Ngunit si Pina, sa halip na magtanda, ay ngumuso lamang at hindi sumagot. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumala ang sakit ni Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay lalong nanghina at ang kanyang mga kamay ay hindi na makapagdala ng mabibigat na bagay. Sa halip na siya ang mag-alaga sa kanyang anak, siya ngayon ang nangangailangan ng tulong. Ngunit si Pina, sa halip na magpakita ng malasakit ay lalo pang nagiging pabaya. Madalas ay wala sa bahay, naglalaro o nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay habang ang kanyang ina ay nakahiga at naghihintay ng tulong. Pina, tawag minsan ni Aling Rosa. Anak, pakiluto mo naman ako ng lugaw. Mahina pa ang katawan ko. Ngunit sagot ni Pina, Inay, hindi ko makita ang bigas. Hindi ko rin makita ang kaldero. At siya'y lumabas na lamang ng bahay, iniwan ang inang nangangailangan. Sa puntong iyon, unti-unti nang nadudurog ang puso ni Aling Rosa. Alam niyang wala na siyang ibang magagawa. Ang kanyang anak ay sadyang hindi marunong magmalasakit at hindi niya alam kung kailan ito matututo. Sa gabi, habang nakahiga, muli siyang nanalangin. Kung hindi siya matututo, sana'y magkaroon siya ng mga mata. Mga matang makakakita ng lahat ng bagay na kanyang hinahanap. Mga matang hindi mawawala, hindi malilihis at laging nariyan. Kahit wala na ako, sana'y may makita siya. Habang binibigkas niya ang panalangin, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanilang kubo. Para bang ang kanyang mga salita ay dininig ng kalangitan at may sagot na darating. Kinabukasan, muling inutusan ni Aling Rosa ang anak. Pina, pakikuha naman ng sandok sa kusina. Ngunit gaya ng dati, sagot ng anak, Inay, hindi ko makita. Sa puntong iyon, may kakaibang damdamin ang bumalot kay Aling Rosa. Hindi nagalit, kundi isang matinding lungkot at pagsuko. Alam niyang darating ang araw na ang kanyang mga hiling ay magkakatotoo. At sa katahimikan ng nayon, habang ang mga tao'y abala sa kani-kanilang buhay, nagsisimula ng mabuo ang isang tadhana. Isang tadhana na magbabago hindi lamang sa buhay nina Aling Rosa at Pina, kundi sa buong nayon at sa lahat ng susunod na henerasyon. Mainit ang araw ng sumunod na umaga. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga siwang ng kanilang kubo at ang huni ng mga maya ay tila nagsisilbing alarm ng buong nayon. Ngunit habang ang lahat ay abala na sa kani-kanilang gawain, ang mga lalaki nagtutungo sa bukid, ang mga babae nag-aayos ng almusal at ang mga batay naglalaro sa kalsada. Si Pina ay nananatiling nakabalot sa kanyang kumot, mahimbing na natutulog.
"Pina, gumising ka na!" Malumanay na tawag ni Aling Rosa. May dalang maliit na mangkok ng sabaw, umaasang magugustuhan ito ng anak. Ngunit imbes na bumangon, lalong nagkubli si Pina sa kumot. "Inay, maaga pa. Antok pa po ako." Bulong niya, halos hindi marinig. Napailing na lamang si Aling Rosa. "Anak, tanghali na. Ang ibang bata tumutulong na sa kanilang mga magulang. Ikaw, ayaw mo pa ring bumangon." Sa wakas, bumangon din si Pina, ngunit mabigat ang kanyang galaw. Parang bawat hakbang ay may dalang reklamo. Umupo siya sa papag, hawak ang pamaypay, at napabuntong hininga. "Ang init po, inay. Wala na bang malamig na tubig?" "Meron, anak, nasa tapayan," sagot ng ina, sabay turo sa gilid ng kusina. Ngunit ang sagot ni Pina, gaya ng lagi, "Hindi ko makita." Lumipas ang maghapon. Habang si Aling Rosa ay abalang-abala sa paggawa ng mga gawain. Pagtatabas ng gulay, paglalaba, paglilinis ng bahay, si Pina ay nakaupo lamang sa may pintuan, naglalaro ng kanyang buhok at nakatingin sa mga nagdaraan. "Pina, anak," pakikuha nga ng walis, tawag ng ina. Agad na sumagot si Pina, "Inay, hindi ko makita." Napabuntong hininga si Aling Rosa. "Nandyan lang, anak, sa may dingding, nakabitin." Ngunit imbes na tumayo agad, umupo lang si Pina, nakasimangot. "Inay, pagod pa ako. Bukas na lang." Hindi alam ni Aling Rosa kung siya ba'y maiinis o maaawa. Ang kanyang anak ay tila walang pakialam sa hirap ng buhay. Sa halip na tumulong, mas gusto nitong magpahinga, maglaro o makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Hindi nakaligtas sa mata ng mga kapitbahay ang ugali ni Pina. Kapag dumadaan sila sa harap ng kubo, madalas nilang nakikita si Aling Rosa na mag-isang gumagawa ng lahat habang si Pina ay nakaupo lang, nag-aayos ng kuko o kaya'y nakatingin sa kawalan. Sayang si Pina, bulong ng isang ale. Maganda sana, pero tamad. "Kung ako ang may ganyang anak, hindi ko palalampasin," dagdag ng isa. Naririnig ito minsan ni Aling Rosa at bagaman masakit, wala siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Mahal niya ang anak ngunit hindi niya maipilit ang hindi pa nito kayang gawin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging malinaw ang ugali ni Pina. Sa bawat gawain, laging may reklamo. Sa bawat utos, laging may sagot na hindi ko makita. "Pina, pakikuha ng asin." "Inay, hindi ko makita." "Pina, pakisindi ang apoy." "Inay, hindi ko makita ang posporo." Minsan pa nga, kahit nasa kanyang tabi na mismo ang bagay, sinasabi pa rin niyang hindi niya makita. "Pina, nandyan sa harapan mo," sabi ng ina minsan. Pero ang sagot ng anak, "Inay, hindi ko talaga makita." Parang may pader na humaharang sa kanyang mata, hindi dahil bulag siya, kundi dahil ayaw niyang magpursigi. Dumating ang isang araw na halos bumigay ang katawan ni Aling Rosa. Sa dami ng gawaing kanyang pinasan mag-isa, halos hindi na siya makabangon. Ngunit kahit anong hirap niya, si Pina ay nananatiling walang malasakit. Imbes na tulungan ang ina, siya'y umupo lamang sa papag, nakataas pa ang paa at nagsusuklay ng kanyang buhok. "Inay, wala na po ba tayong almusal?" tanong niya na para bang hindi niya nakikitang nanghihina ang kanyang ina. "Anak, ikaw na sana ang magluto," sagot ni Aling Rosa. Halos paos na ang tinig. Ngunit ang sagot ni Pina, "Inay, hindi ko makita ang bigas." Dito na tuluyang naubos ang pasensya ni Aling Rosa. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kawalan ng malasakit ng kanyang anak. "Pina!" sigaw niya, bagaman mahina ang kanyang katawan. "Lagi ka na lang ganyan. Lagi mong sinasabi, hindi mo makita.
Hindi mo makita ang kutsara, hindi mo makita ang walis, hindi mo makita ang asin kahit nasa harapan mo na. Paano ka matututo? Paano ka mabubuhay kung lagi kang ganyan? Tahimik lamang si Pina, nakayuko, ngunit halatang hindi pa rin nauunawaan ang bigat ng mga salita ng ina. Napaluha si Aling Rosa. Kung ganyan ka ng ganyan, sana'y magkaroon ka ng napakaraming mata para wala ka ng hindi makita, para wala ka ng maipagkaila. At sa mga salitang iyon, para bang gumuhit sa kalangitan ang kapalaran ni Pina. Mula noon, nagsimula ng magbago ang pakiramdam sa kanilang bahay. May kakaibang simoy ng hangin sa tuwing gabi, tila ba may mata na nagmamasid sa bawat sulok. Si Aling Rosa man, bagaman nagsisisi sa mga nasabi, ay hindi na maibabalik ang kanyang panalangin. Si Pina, gayunpaman, ay nanatiling walang pakialam. Habang ang kanyang inay nananalangin, siya naman ay abala sa sarili, nag-aayos ng buhok, naglalaro ng pamaypay, o kaya'y nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Hindi niya alam na ang kanyang katamaran, ang paulit-ulit na hindi ko makita, ay nagiging mitya ng kanyang kapalaran. Samantala, sa nayon, patuloy ang buhay. Ang mga tao'y nagtatanim, nag-aani at nagbubungkal ng lupa. Ang mga bata'y natututo sa kanilang magulang ng iba't ibang gawain. Ngunit si Pina, hindi pa rin nagbabago. Habang ang lahat ay nagsisikap, siya'y nananatiling walang ginagawa. Habang ang lahat ay natututo, siya'y hindi marunong mag-alaga ng sarili. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pag-aalala ni Aling Rosa. Hindi na niya alam kung siya ba'y may magagawa pa o kung ang kanyang anak ay itinatakda na ng tadhana sa kakaibang kapalaran. Ang araw ay sumilip mula sa silangan. Unti-unting pinapakita ang kanyang liwanag sa buong nayon. Ang mga ibon ay nagliparan, ang mga manok ay nagsipagtilaok, at ang mga tao ay nagsimula ng maghanda para sa kanilang gawain sa bukid at sa tahanan. Sa bawat bahay, maririnig ang ingay ng mga kaserola, ang mga yapak ng mga batang naglalaro at ang tawanan ng mga kapitbahay na nagtutulungan. Ngunit sa loob ng kubo ni na Aling Rosa at Pina, iba ang tanawin. Doon, may isang ina na halos hindi na makakilos dahil sa matinding panghihina, at isang anak na tila walang malasakit sa kalagayan ng kanyang ina. Pina, mahinang tawag ni Aling Rosa habang nakahiga sa papag. Anak, pakikuha mo nga ako ng gamot. Nasa ibabaw ng baul, anak. Malapit lang si Pina, na noon ay nakaupo at naglalaro ng kanyang buhok, ay sumagot ng may inip. Inay, hindi ko makita. Napapikit si Aling Rosa. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa ugali ng kanyang anak. Anak, nandoon sa baul, katabi ng lamparang laging nakasindi. Hindi mo ba talaga nakikita? Ngumuso si Pina at tumayo ng dahan-dahan. Tinapik pa niya ang kanyang buhok bago siya naglakad. Ay, inay, mahirap naman hanapin kung saan-saan niyo nilalagay ang mga gamit. Ngunit nang siya'y dumating sa baul, nandoon mismo ang maliit na botelya ng gamot, nakapatong at malinaw na nakikita. Kinuha niya iyon at inabot sa kanyang ina. Heto na po, anya. Parang pinipilit pa ang sarili. Tinanggap ni Aling Rosa ang gamot, ngunit sa kanyang puso, mas tumindi ang lungkot. Makalipas ang ilang oras, sumakit ang tiyan ni Aling Rosa. Pina, anak, pakikuha mo ako ng tubig sa tapayan, hindi ko kayang bumangon. Ngunit imbes na magmadali, si Pina'y tumingin lamang sa paligid at nagsabing muli, Inay, hindi ko makita. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Anak, naroon sa gilid ng kusina ang tapayan, sa tabi ng pinto. Hindi mo ba nakikita?
Hindi ko po makita. At saka, ang bigat pa ng timba kapag kukuha ako ng tubig, reklamo ni Pina. Hindi mo na kailangang buhati ng timba. Sandok lang anak. Isang sandok lang para makainom ako. Ayaw pa sanang kumilos ni Pina, ngunit dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng ina, napilitan siyang tumayo. Mabigat ang bawat hakbang niya, para bang pinapasan niya ang buong mundo kahit isang hakbang lamang iyon. Kinuha niya ang tabo, isinausaw sa tapayan at nag-abot ng tubig. Habang umiinom si Aling Rosa, pinagmamasdan niya ang anak na nagmumukmok sa gilid, tila ba siya pa ang napagod ng husto. Kinahapunan, naisipan ni Aling Rosa na subukan pa ring turuan ang anak. Kahit mahina ang katawan, gusto pa rin niyang makita kung matututo si Pina sa mga simpleng gawain. Pina, pakiluto mo naman ako ng lugaw, kahit kaunting bigas lang anak, para lumakas ako agad, na sumagot si Pina. Inay, hindi ko makita ang bigas. Anak, naroon sa bilao, katabi ng kalan. Hindi mo ba nakita? Hindi ko po makita, inay. Halos mapaiyak si Aling Rosa. Pinilit niyang ituro ng paulit-ulit, ngunit ang anak ay hindi man lang nagpakita ng interes. Sa bandang huli, siya pa ring mahina ang katawan ng kumilos at nagpakulo ng kaunting lugaw, habang si Pina ay nakaupo lamang sa papag, walang pakialam. Lumipas ang mga linggo at lalong lumala ang sakit ni Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay lalong nanghina. At ang kanyang mga matay palaging pununo ng luha, hindi lamang dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Ano ang mangyayari kay Pina kapag ako'y wala na? Paulit-ulit niyang tanong sa kanyang sarili. Kapag siya'y nagdarasal, laging laman ng kanyang panalangin ang anak. Panginoon, sana'y maliwanagan ang puso ng aking anak. Sana'y magkaroon siya ng malasakit at kakayahan upang mabuhay kahit wala na ako. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kanyang pangamba. Isang gabi, habang nakahiga si Aling Rosa, muling siyang sinubok ng pagkakataon. Malakas ang ulan, at ang kanilang bubong ay may tumutulong tubig. Pina, anak, pakisalo naman ng tubig. Basang-basa na ang sahig, pakiusap ng ina. Ngunit si Pina, na noon ay nakabalot sa kumot, ay sumagot. Inay, hindi ko makita kung saan tumutulo. Anak, pakinggan mo na lang ang tunog ng patak. Naroon sa tabi ng pinto. Hindi ko makita, inay. Sagot muli ng anak at nanatiling nakahiga. Napaluha si Aling Rosa. Sa mga sandaling iyon, ramdam niyang hindi lamang siya sinusubok bilang ina kundi bilang tao. Paano niya matuturuan ang kanyang anak kung ito'y hindi bukas ang mata't puso? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagalit. Sa halip, pinilit niyang bumangon at siya na ang sumalo ng tumutulong tubig. Kinabukasan, habang mahina pa rin ang kanyang katawan, muling lumuhod si Aling Rosa at nagdasal. Panginoon, kung hindi po siya matututo, bigyan mo siya ng paraan para makita ang lahat ng bagay. Kung ayaw niyang makita ngayon, sana'y magkaroon siya ng mga matang hindi mawawala kailanman. Mga matang magsisilbing gabay sa kanya kahit wala na ako. Habang siya'y nagdarasal, isang malamig na hangin ang pumasok sa kubo. Tila ba may kasagutang dumarating mula sa kalangitan. Hindi niya alam kung ito ba'y sumpa o biyaya, ngunit ang kanyang panalangin ay nagmarka na sa tadhana ng kanyang anak. Lumipas pa ang mga araw. Dumating ang pagkakataon na hindi na talaga makabangon si Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay halos bumigay na. Mahina niyang tawag. Anak, pakikuha mo nga ang aking pamunas. Nasa gilid lang ng unan. Ngunit gaya ng dati, sagot ni Pina, Inay, hindi ko makita. Naluha si Aling Rosa. Sa huling pagkakataon, tinanong niya ang anak. Anak,
Bakit lagi mong sinasabi na hindi mo makita? Nandyan naman sa harapan mo, bakit ba hindi mo sinisikap? Ngumuso si Pina at umiling. Ewan ko po, inay, hindi ko talaga makita. At doon, napapikit si Aling Rosa. Sa kanyang puso, alam niyang wala na siyang magagawa, ngunit sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw pa rin ang kanyang panalangin. Kung hindi mo makita, sana'y magkaroon ka ng napakaraming mata para wala ka ng hindi makita, at ang mga salitang iyon ay tila naging huling mitya ng kapalaran ni Pina. Kinagabihan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang kubo. Ang paligid ay tila ba huminto, ang hangin ay malamig at ang mga alitaptap ay nagliparan sa labas na parang mga matang nagmamasid. Si Pina ay nakatulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa nagbabadyang pagbabago sa kanyang buhay. Samantalang si Aling Rosa, nakahiga at mahina, ay nagdasal sa huling pagkakataon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aking anak. At sa mga salitang iyon, nagsimula ng gumalaw ang kapalaran na matagal nang nakatakda. Tahimik ang gabi sa maliit na nayon. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang buwan ay nagbigay ng malamlam na liwanag sa mga kubo at sa palayan. Tila lahat ay payapa, ngunit sa loob ng kubo ni na Aling Rosa at Pina, may kakaibang damdamin na bumabalot, isang damdaming mahirap ipaliwanag. Si Pina ay mahimbing na natutulog, nakabalot sa kanyang kumot. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, para bang wala siyang iniisip na problema. Samantalang si Aling Rosa, bagaman nanghihina, ay nakadilat pa rin. Hindi siya dalawin ng antok dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Panginoon, bulong niya, kung ito na po ang kapalaran ng aking anak, naway gabayan ninyo siya kahit hindi ko man siya natutunang gawing masipag. Sana'y magkaroon siya ng landas na matutunan niya sa kanyang sariling paraan. Habang siya'y nagdarasal, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa loob ng kubo. Parang may dumampi sa kanyang balat, at kahit siya'y nanghihina, ramdam niya ang kakaibang presensya. Kinabukasan, tila karaniwan lamang ang lahat. Ang mga kapitbahay ay abala na sa kanilang mga gawain. Ang ilan ay nagtutungo sa bukid, ang iba ay naglalaba sa ilog, at ang mga bata ay masayang naglalaro. Ngunit sa kubo ni na Aling Rosa, nagsisimula ng magkaroon ng kakaibang pangyayari. Pina, anak, mahina ang boses ni Aling Rosa. Pakikuha mo nga ang tabo ng tubig. Si Pina, gaya ng dati, ay napasimangot. Inay, hindi ko makita. Ngunit bago pa siya makapagtuloy ng kanyang reklamo, nakaramdam siya ng kakaibang kiliti sa kanyang noo. Parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Napakunot ang kanyang noo at saglit na natahimik. Anak, ano ang nangyari? Tanong ng ina. Wala po, inay. Parang may dumampi lang sa akin. Hindi na ito pinansin ni Pina at muling umupo. Ngunit mula sa araw na iyon, unti-unti nang nagsimulang may mabuo sa kanyang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang ugali ni Pina. Kung dati ay nag-aatubili siyang sumunod, ngayon ay halos hindi na siya kumikilos kahit kailanman. Pina, anak, pakikuha nga ng walis. Wika ng ina. Hindi ko makita, inay. Sagot muli ng anak. Pina, pakisilip mo nga kung may tao sa labas. Hindi ko makita. At kahit simpleng bagay tulad ng pamaypay na nasa tabi niya, sinasabi pa rin niyang hindi niya makita. Dahil dito, lalong nalungkot si Aling Rosa. Anak, kung lagi ka na lang ganyan, paano ka matututo? Paano ka mamumuhay?
Ngunit si Pina ay nakayuko lamang, tila walang naririnig. Isang gabi, habang si Pina ay natutulog, nagkaroon siya ng panaginip na hindi niya maintindihan. Nakita niya ang sarili sa gitna ng malawak na parang. Sa paligid niya ay may mga liwanag na tila mata, mga matang nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. "Bakit ang dami ninyong nakatingin?" tanong ni Pina sa kanyang panaginip, ngunit walang sumagot. Sa halip mas dumami pa ang mga matang iyon at lahat ay nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng takot at hindi maipaliwanag na kaba. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. "Inay," bulong niya, "parang may kakaiba sa napanaginipan ko." Ngunit si Aling Rosa ay mahimbing na natutulog at walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang kakaibang pangyayari sa kanilang kubo. Ang mga gamit ay tila biglang nawawala at muling lumilitaw sa ibang lugar. Ang kutsara na kanina'y nasa mesa ay bigla na lang nasa papag. Ang walis na nakasabit ay biglang nasa labas ng pintuan. "Anak, pakikuha mo ang kutsara," utos ng ina. Ngunit nang hanapin ni Pina, hindi niya agad nakita. "Inay, wala dito." "Anak, nasa harapan mo. Tingnan mong mabuti." Ngunit kahit nakatingin, parang hindi niya talaga nakikita. At sa sandaling iyon, muling dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang pakiramdam ni Pina. Sa bawat bagay na hinahanap niya, hindi niya makita. Sa bawat utos ng ina, laging may sagot na hindi ko makita. Ngunit ngayon, may idinagdag pa. Tuwing siya'y nagrereklamo, nakararamdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang ulo. Para bang may umuusbong na maliit na bagay sa kanyang balat na unti-unting nagiging matulis. "Bakit parang ang bigat ng ulo ko?" tanong niya minsan sa sarili. Ngunit hindi niya ito masabi sa ina. Isang araw, habang abala si Aling Rosa sa pagbabantay sa kanyang karamdaman, muling tumawag siya sa anak. "Pina, anak, pakikuha mo nga ang bigas. Gusto kong magluto ng lugaw." Ngunit gaya ng dati, sagot ng anak, "Inay, hindi ko makita." Napaluha si Aling Rosa. Sa sobrang panghihina, hindi na niya napigilang sambitin ang mga salitang matagal na niyang naiisip. "Kung ganyan ka na lang ng ganyan, Pina, sana'y magkaroon ka ng napakaraming mata para wala ka nang hindi makita, para kahit saan ka tumingin, makikita mo na ang lahat." At sa mga salitang iyon, biglang humangi ng malakas sa loob ng kubo. Ang mga lampara ay halos mamatay. At si Pina ay napahawak sa kanyang ulo. "Inay, ano to?" sigaw niya. Ngunit wala nang sagot si Aling Rosa. Sa sobrang pagod at sakit, nakatulog siyang muli. Simula noong araw na iyon, nagsimulang magbago ang anyo ni Pina. Ang kanyang ulo ay tila may maliliit na bukol na unti-unting tumutubo. Sa bawat reklamo niya, lalong dumadami ang mga ito. "Bakit ganito?" sigaw niya minsan habang hinahaplos ang kanyang ulo. "Inay, ang sakit, parang may tumutubo sa akin." Ngunit si Aling Rosa, nang marinig iyon, ay napapikit lamang. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang katuparan ng kanyang huling panalangin, isang sumpa at isang paalala. Lumipas ang mga gabi at si Pina ay lalong nahirapan. Sa kanyang mga panaginip, mas dumami ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa kanyang paggising, mas lumalaki ang mga bukol sa kanyang ulo. "Hindi ko na kaya, inay," bulong niya minsan habang umiiyak. Ngunit mahina na rin ang kanyang ina at wala itong maisagot kundi isang dasal sa kanyang puso. At sa huling gabi bago tuluyang magbago ang kapalaran ni Pina, bumalot ang isang katahimikan sa buong nayon. Wala ni isang ibon ang umuusal ng huni at ang hangin ay tila huminto. Sa kubo ni na Aling Rosa, naroon ang ina at anak.
isa'y mahina at lumuluha. Ang isa'y nalilito at naguguluhan. At doon nagsimula ang kakaibang pangyayaring hindi na mababawi. Ang simula ng alamat na hindi malilimutan ng mga tao. Tahimik ang gabi. Sa kubo ni na Aling Rosa at Pina, naroon ang malamlam na ilaw ng lampara na mahina na ring kumikislap. Ang hangin mula sa bintana ay dumarampi sa lumang kurtina at ang bawat paghihip nito ay tila nagdadala ng malamig na bulong. Sa malayong palayan, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig at sa kalangitan nakamasid ang buwan, maliwanag ngunit tila may dalang hiwaga. Sa loob ng kubo, nakaupo si Pina sa isang sulok. Nakayakap siya sa kanyang tuhod at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang mga bukol sa kanyang ulo na unti-unting tumutubo ay nagdudulot sa kanya ng takot. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, ngunit ramdam niya na may kakaibang kapangyarihan ang mga salitang binitiwan ng kanyang ina. Inay. Mahina niyang tawag. Ngunit ang kanyang ina ay nakahiga lamang, mahina at tulog. Ang bawat paghinga ni Aling Rosa ay mabigat at ramdam na ramdam ang kanyang paghihirap. Kinabukasan, muling ginising ang araw ang maliit na nayon. Sa labas, ang mga kapitbahay ay abala na sa kanilang mga gawain. Ngunit sa loob ng kubo ni na Pina, tila may mabigat na ulap na bumabalot. Naglakad si Pina papunta sa kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Inay, patawad po. Hindi ko po alam kung bakit ako ganito. Hindi ko po alam kung bakit hindi ko makita ang mga bagay-bagay. Parang kahit anong gawin ko, laging nawawala sa paningin ko. Ngunit sa halip na sagot, isang mahinang ungol lamang ang narinig niya mula sa ina. At doon, lalo siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Naisip niya ang mga panahon na sana'y natuto siyang tumulong. Ang mga araw na sana'y hindi niya pinairal ang kanyang katamaran, ngunit huli na ang lahat. Ang sumpa ng mga salitang binitiwan ng kanyang ina ay nagsisimula ng mag-ugat. Lumipas ang ilang araw, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago kay Pina. Ang mga batang dati nakikipaglaro sa kanya ay biglang umiwas. Ay, ayan na si Pina! Sigaw ng isa. May mga bukol na parang mata sa ulo. Ayoko, nakakatakot siya. Sigaw ng isa pa, sabay takbo palayo. Narinig ni Pina ang lahat ng iyon. Napayuko siya at mabilis na umuwi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit parang ako ang sinumpa ng mundo? Pagdating niya sa kubo, muling nakita niya ang kanyang ina. Inay, ayoko na pong lumabas. Ayoko na pong makita ng mga tao. Nahihiya po ako. Ngunit muli, ang kanyang ina ay tahimik lamang, wala ring sapat na lakas para makipag-usap. Isang gabi, muling bumalot ang kakaibang simoy ng hangin. Ang lampara ay biglang namatay at ang kubo ay binalot ng dilim. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ni Pina ang malamig na pagdampi sa kanyang balat. Naglakad siya palabas ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo siya sa gitna ng bakuran. Ang kanyang buhok ay nilalaro ng hangin at ang mga bukol sa kanyang ulo ay tila mas lalo pang lumalaki. Bakit ako? Bulong niya sa sarili. Bakit ako ang pinili ng sumpa? Ngunit walang sagot. Tanging ang mga kuliglig at ang aling-aungaw ng kanyang sariling tinig ang maririnig. Kinabukasan, sa kabila ng kanyang panghihina, tinawag siya ni Aling Rosa. Pina, mahinang wika nito. Anak, tandaan mo, mahal kita.
Kung ano man ang mangyari, huwag mong isiping hindi kita inibig. Lahat ng ginawa ko, lahat ng salita ko ay mula sa sakit at panghihinayang. Pero higit sa lahat, mula sa aking pagmamahal, napaiyak si Pina, yumakap siya sa ina. Inay, patawad po. Sana po, hindi na lang ako naging tamad. Sana po natutunan kong tumulong sa inyo. Sana po. Ngunit hindi na nakapagsalita pa si Aling Rosa. Tuluyan na siyang nakatulog muli at si Pina ay naiwan na naman sa kanyang mga luha. Sa sumunod na gabi, hindi makatulog si Pina, kaya't nagpasya siyang maglakad palabas ng kanilang kubo. Tumungo siya sa palayan, kung saan mas maliwanag ang buwan at mas malamig ang hangin. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay tila pinipiga ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Huminto siya sa gitna ng palayan at tiningnan ang kalangitan. Kung ito na ang kapalaran ko, sana'y magturo ito ng aral sa iba. Sana kahit ako'y mawala, may matutunan ang lahat mula sa akin. Biglang nagliwanag ang kalangitan. Hindi dahil sa buwan, kundi dahil sa isang kakaibang sinag na bumaba mula sa mga ulap. Napapikit si Pina at napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay tila nagiging magaan at ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil. Inay, patawad po. Bulong niya bago siya tuluyang lamunin ng liwanag. At sa sandaling iyon, nawala si Pina. Wala nang bakas ng kanyang katawan ang natira. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng gabi ang naiwan. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa at hinanap ang anak. Pina, anak, nasaan ka? Ngunit kahit saan siya tumingin, wala si Pina. Hinanap niya sa bakuran, sa palayan, sa ilog, ngunit wala. Ang mga kapitbahay ay nagtanong din, ngunit walang nakakita kung saan siya nagtungo. Napaiyak si Aling Rosa. Pina, anak, bakit mo ako iniwan? Ngunit kahit anong sigaw niya, walang tugon. Tanging ang hangin lamang ang sumasabay sa kanyang pag-iyak. Lumipas ang mga araw at wala pa ring balita kay Pina. Ang mga tao sa nayon ay nagtataka kung ano ang nangyari. May ilan na nagsabing baka siya'y kinuha ng engkanto. Ang iba na may naniniwalang siya'y nilamo ng sumpa. Ngunit para kay Aling Rosa, isa lamang ang malinaw, na wala ang kanyang anak at wala na siyang magagawa upang ibalik ito. At sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lamang ang alamat na mag-iiwan ng aral sa bawat pamilyang makaririnig nito. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagkawala ni Pina, isang katahimikan ang bumalot sa buong nayon. Hindi lamang si Aling Rosa ang nagtataka kung saan napunta ang kanyang anak, kundi maging ang mga kapitbahay ay naghihinuhana ng sari-saring dahilan. Ang ilan ay nagsasabing kinuha raw siya ng mga engkanto. Ang iba naman ay naniniwalang siya'y naparusahan dahil sa kanyang katamaran. Ngunit sa lahat ng ito, tanging isang bagay ang malinaw, wala na si Pina at may kakaibang pangyayaring nagsisimulang bumuo sa paligid. Araw-araw, lumuluha si Aling Rosa. Sa kanyang panghihina, halos hindi na siya makabangon mula sa higaan. Pina, anak, nasaan ka na? Paulit-ulit niyang bulong habang pinipilit niyang bumangon. Ngunit sa kabila ng kanyang hinagpis, napansin niya ang isang bagay sa bakuran ng kanilang kubo, malapit sa lugar kung saan huling nakita si Pina. Unti-unting tumubo ang isang maliit na halamang may matitingkad na dahon. Hindi ito ordinaryong halaman sapagkat kahit hindi siya nadidiligan, tila malakas ang kanyang paglago. Sa simula'y inisip ni Aling Rosa na isa lamang itong damo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang lalo itong lumalaki at nagiging kakaiba ang anyo. Lumipas ang mga linggo
At ang maliit na usbong ay naging isang matibay na halaman na may malalapad na dahon at kakaibang anyo. Ang mga dahon nito ay mahahaba at matutulis na parabang may matalim na gilid na hindi basta-basta mahahawakan. Bakit parang iba ang halamang ito? Bulong ng isa sa mga kapitbahay nang mapansin nila ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri rito sa ating nayon. Ang halaman ay tila may sariling lakas. Tuwing dapit hapon, kapag ang liwanag ng araw ay nagsisimula ng maglaho, ang mga dahon nito ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Para bang ito'y may lihim na itinatago. Isang hapon, habang nakaupo si Aling Rosa sa harap ng kubo, mataman niyang pinagmasdan ang halaman. Bakit dito ka tumubo sa mismong lugar kung saan huling nakita si Pina? Bulong niya. Sa kanyang puso, unti-unti siyang nakaramdam ng hiwaga para bang may koneksyon ang halaman sa kanyang anak. Ang mga bukol sa ulo ni Pina, ang mga salitang kanyang nabitiwan, at ang biglang pagkawala ng bata. Lahat ng iyon ay tila nagugat sa halamang ito. Pina, ikaw ba ito? Tanong niya habang humahaplos sa matutulis na dahon. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang kiliti sa kanyang palad, na para bang ang halaman ay tumugon sa kanyang paghipo. Lumipas pa ang mga araw, at sa wakas, ang halaman ay namunga. Ngunit ang bunga nito'y hindi katulad ng mga karaniwang prutas. Ito ay may balat na magaspang at matutulis. Tila binubuo ng maliliit na mata na nakatitig saan man ito ipihit. Aba, ano itong bunga? Bulalas ng isa sa mga kapitbahay nang makita ito. Parang may mga mata. Parang si Pina. Bulong ng isa pa. Naalala niyo ba ang sabi ng kanyang ina? Na sana'y magkaroon siya ng maraming mata para makita na ang lahat? At doon, nagsimulang mag-ugat ang bulong-bulungan sa buong nayon. Ang bunga raw na iyon ay si Pina na isinumpa upang maging isang halaman. Habang lumalaganap ang kwento, nagsimulang matutunan ng mga tao ang aral na hatid ng pangyayaring iyon. Ang katamaran at pagwawalang bahala ay hindi magbubunga ng mabuti. At ang mga salita ng isang magulang, lalo na kung mula sa pusong sugatan, ay may bigat na maaaring magdala ng sumpa. Ngunit higit sa lahat, nakita ng mga tao ang pagmamahal ni Aling Rosa. Sa kabila ng kanyang hinanakit, hindi niya tinalikuran ang anak. Ang halaman sa kanilang bakuran ay nagsilbing alaala ng kanyang anak, isang alaala ng kanyang pagkukulang, ngunit isa ring paalala ng kanyang pagmamahal. Isang gabi, lumapit si Aling Rosa sa halaman. Yumuko siya at niyakap ito, kahit matutulis ang mga dahon. Anak, kahit nasa ganitong anyo ka na, mananatili kang mahal sa akin. Patawarin mo ako kung minsan ay hindi ko nakontrol ang aking mga salita. Ang lahat ng iyon ay dahil sa aking panghihina, ngunit hindi ko kailanman ginusto na mawala ka. At sa kanyang mga luha, tila lalo pang kumislap ang halaman. Ang prutas ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan, para bang nakikinig ito sa kanyang ina. Kinabukasan, tinipon ng mga kapitbahay ang kanilang sarili sa harap ng halaman. Pinag-usapan nila kung ano ang itatawag dito. Dahil ang bunga ay tila puno ng mga mata, wika ng isa. Dapat tawagin natin itong pinya. Mula sa salitang pinya na nangangahulugang mata, sapagkat sa bawat gilid nito ay tila may matang nakamasid, sumang-ayon ang lahat. At mula noon, tinawag nilang pinya ang kakaibang prutas na iyon, isang prutas na nagsimula sa sumpa, ngunit kalaunan ay naging bahagi ng kanilang pagkain at kabuhayan. Habang lumilipas ang mga taon, kumalat ang halaman sa iba't ibang lugar. Ang prutas na minsang iniuugnay kay Pina ay naging paborito ng mga tao. Ginagamit nila ito bilang pagkain,
inumin at kahit panggamot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi nila nakalimutan ang alamat. Sa tuwing makakakita sila ng pinya, naaalala nila ang batang si Pina, isang paalala ng katamaran, ng pagmamahal ng isang ina at ng kapangyarihan ng mga salita. Sa kanyang pagtanda, madalas makita si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng halaman. Doon siya nananalangin, doon siya nagkukwento ng kanyang mga alaala at doon niya ibinubuhos ang kanyang pangungulila. Pina, anak, sana'y masaya ka na kung nasaan ka man. Kahit wala ka na sa aking piling, alam kong sa bawat prutas ng halamang ito, naroon ang iyong presensya. At sa huling gabi ng kanyang buhay, natagpuan si Aling Rosa na nakahilig sa puno ng pinya, mahimbing na natutulog, na may ngiti sa kanyang labi. At mula noon, isinapuso ng mga tao ang alamat ng pinya. Ikinwento nila ito sa kanilang mga anak at sa mga susunod na henerasyon, hindi lamang bilang kasaysayan ng isang prutas, kundi bilang aral ng buhay na ang katamaran ay may kapalit, na ang mga salita ng magulang ay may bigat, at na ang pagmamahal, gaano man kahuli, ay mananatiling tunay. At sa tuwing matitikman ng mga tao ang tamis at asim ng pinya, naaalala nila ang halakhak at luha ni Pina, ang pangungulila ni Aling Rosa, at ang hiwaga ng sumpa na naging alamat. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting nasanay ang mga tao sa presensya ng kakaibang halaman na tumubo sa bakuran nina Aling Rosa. Sa umpisa, tanging usap-usapan lamang ang tungkol dito, ang hiwaga ng pagkawala ni Pina at ang biglang pag-usbong ng halaman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga tao'y hindi na lamang basta nagtataka. Unti-unti nilang natuklasan ang halaga ng halamang iyon. Isang umaga, dumalaw ang mga kapitbahay kay Aling Rosa. Bit-bit nila ang mga prutas na nakuha mula sa halaman. Aling Rosa, wika ng isa, tikman niyo po. Ang bunga ng inyong halaman ay kakaiba, matamis ito at masarap, at tila may kakaibang sustansya. Bahagyang ngumiti si Aling Rosa habang tinitingnan ang prutas. Hawak-hawak niya ito at muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang anak. Ang balat ng bunga, magaspang, puno ng tila maliliit na mata, ay nagpapaalala sa kanya ng mga salitang minsan niyang binitiwan. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ito, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Anak, kahit sa ganitong anyo ka na lang, kasama pa rin kita. Mula noon, tinanggap ng buong nayo na ang halamang iyon ay hindi basta halaman. Isa itong biyaya at alaala, hatid mula sa isang sumpa. Ngunit kalaunan ay naging handog na rin para sa lahat. Nang lumaon, sinimulang ipalaganap ng mga tao ang halaman. Ang iba ay kumuha ng mga supling at itinanim sa kanilang mga bakuran. Ang iba naman ay nagdala nito sa kalapit na mga baryo. At sa bawat pagtubo ng halaman, nadadala rin ang alamat ng batang si Pina. Ay, alam niyo ba kung bakit tinawag na pinya ang prutas na ito? Tanong ng mga nakatatanda sa mga bata. At bakit po, Lola? Sagot ng mga paslit. Kasi ito'y galing kay Pina. Isang batang tamad na hindi marunong tumulong sa kanyang ina. Nang sumpain siya, siya ay naglaho at naging halaman. Ang bunga ay nagkaroon ng maraming mata, tanda ng mga bagay na hindi niya makita noong siya'y tao pa. At mula sa simpleng kwento, naging alamat ito na paulit-ulit isinasalaysay. Habang kumakalat ang halaman, napansin ng mga tao na ito'y may kakaibang gamit. Bukod sa pagiging pagkain, nakatulong din ito sa kanilang kalusugan.
Ang iba ay ginagawang inumin, ang iba na may ginagamit bilang sangkap sa pagluluto. Dahil dito, dumami ang ani at dumami rin ang dahilan para pasalamatan ang halaman. Para bang si Pina, sa kanyang bagong anyo ay natutong magbigay ng tulong sa lahat. Isang bagay na hindi niya nagawa nung siya'y tao pa. Sa bawat kagat ng pinya, naroon ang paalala ng kanyang kwento. Ang bawat tamis at asim ay tila nagsasalaysay ng kanyang buhay, ang kanyang katamaran, ang pagmamahal ng kanyang ina at ang sumpang nagbago ng lahat. Sa kanyang pagtanda, madalas na nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng halaman. Madalas niyang kausapin ito na para bang naroon pa rin ang kanyang anak. "Anak," bulong niya isang gabi habang tinatapik ang dahon ng pinya, "alam kong naririnig mo ako. Kung may pagkakataon man na makausap kita ulit, sasabihin ko na hindi kita kailanman tinigilan ng pagmamahal. Oo, minsan ay nakapagsalita ako ng masakit, ngunit hindi iyon dahil ayaw kita. Ginawa ko iyon dahil nais kong matuto ka. At kahit naglaho ka, hindi naglaho ang pagmamahal ko." Habang bumubulong siya, tila ba sumasayaw ang mga dahon ng halaman sa ihip ng hangin. Parang tugon ng kanyang anak mula sa kabilang dako. Dumating ang panahon na si Aling Rosa ay pumanaw na rin. Ngunit bago siya lumisan, iniwan niya sa mga kabataan ang kwento ng kanyang anak. "Huwag ninyong kalilimutan," anya, "na ang bawat prutas ng pinya ay tanda ng isang aral. Huwag maging tamad, huwag balewalain ang magulang, at higit sa lahat, pahalagahan ang pagkakataong tumulong at magmahal habang may oras pa." Nang siya'y ilibing, itinanim ng mga tao ang kanyang puntod malapit sa halaman ng pinya. At mula noon, naging simbolo ang halaman na iyon. Hindi lamang ng pagkawala ng isang anak, kundi ng pag-ibig at kapatawaran. Lumipas ang maraming henerasyon. Ang kwento ni Pina ay naging bahagi na ng kultura ng mga tao. Sa tuwing may batang tatamarin o magrereklamo sa gawaing bahay, agad na ikukwento ng mga magulang ang alamat. "Ay, huwag kang maging tulad ni Pina," wika ng mga magulang. "Kapag tamad ka, baka ikaw din ay parusahan." At sa simpleng paraan, ang alamat ay naging gabay upang turuan ang mga bata ng kasipagan, paggalang at pagmamahal sa magulang. Kung pagmamasdan, ang pinya ay may kakaibang hugis at anyo. Ang balat nito ay matulis, mahirap hawakan at puno ng tila maliliit na mata, ngunit kapag hinog na, ang loob nito ay matamis at masarap. Para bang sinasabi ng prutas na ito, ang panlabas na anyo, kahit mahirap hawakan, ay may nakatagong kabutihan sa loob. Katulad ni Pina, na sa kabila ng kanyang pagkukulang noong siya'y nabubuhay pa, ay kalaunan naging biyaya sa mga tao sa kanyang bagong anyo. Ngayon, kaibigan, dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay sa alamat ng pinya. Isang kwentong nagsimula sa katamaran, nauwi sa sumpa at nagbigay ng aral tungkol sa kasipagan, pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang. Tulad ng pinya na may maraming mata, naway matutunan nating makita ang mga bagay na dati hindi natin pinapansin. Ang halaga ng pagtulong, ng pagsisikap at ng pagmamahal na walang kapantay. Kaya ngayong gabi, bago ka tuluyang mapahimbing, isara mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikan. Payapa ka, ligtas ka, at minamahal ka. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong pampatulog at mga alamat na maghahatid sa iyo sa payapang pagtulog gabi-gabi. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.